Sinigurado ng Dallas Mavericks na mapapasa kamay nila ang first overall pick na si Cooper Flagg. Bayad danyos yan sa ginawa ni Nico Harrison sa pag-trade kay Luka. Kung hindi niya nakuha yan, ay siguradong hindi lang banta ulit yung makukuha niya sa Dallas Mavericks fans. Si Flagg nag-average ng 19.2 points, 7.5 rebounds, 4.2 assists at 4.2 blocks, 48.1% field goal at 38.5% threes per game. Sa college career yan, di rin nakakapagtaka na maging top prospect at nakikita ng marami na kabilang siya sa top 2 one and done freshman performance sa modern era, kasama sila AD at Kevin Durant, at two-way star player dahil nga kaya nitong magbigay ng malaking impact sa opensa at depensa sa team. Yung dalawa rin kasing to ang number 1 pick sa draft. Si Flagg ang number 1 ngayon, samantalang si Luka naman ang number 3 noong 2018, pero agad naging cornerstone niya ng franchise ng Dallas Mavericks. Dahil dyan din mismo ay napaghahambing yung dalawang to ngayon, building blocks para sa iba't ibang teams, at ayon mismo sa mga analyst na mas magiging better pa ang Dallas dahil dito kay Cooper Flagg. Maraming media outlet naman at analyst ang tumututol na bigyan ng comparison ng direct si Flagg kay Doncic. Sinabi pa mismo nitong si Stephen A. Smith na hindi niya dapat bigyan ng pressure itong si Cooper Flagg ng ganong klaseng kataas na expectation. Si Cooper Flagg forward na mahusay sa two-way play, versatile, kaya mag-switch into elite defense at potential na scoring playmaker sa lineup. Si Luka sa Dallas noon, elite guard playmaker na offensive heavy. Mahina sa depensa pero mas gamit naman pagdating sa offensive sets niya. At ayon mismo dito sa former Mavericks coach na si Avery Johnson, magiging malakas ang laro ng Dallas sa parehong end ng court kapag healthy sina Kyrie Irving, Anthony Davis at si Daniel Gafford. Para nga mas magiging alimaw yung kombinasyon nitong si Cooper Flagg. Kaya nakikita nito na kayang maging one of the best two-way teams sa susunod na season ng Dallas Mavericks at may chance na mag-contend para sa championship title kung nasa tamang kondisyon ang squad na to ng Dallas Mavericks. Sa kabilang dulo, nare-report naman ngayon ang posibilidad na pag-alis ng isa sa mga best defensive wingman ng Lakers, itong si Finney Smith. At paniguradong mas magiging malaking problema kung matutuloy ang pag-decline niyan sa extension niya para sa next season. Siguradong magiging malaking kabawasan sa defensive depth ng Lakers itong si Finney Smith. Si Finney Smith yung isa sa mga frontrunner ng Lakers pagdating sa frontcourt mid-season hanggang sa pagpasok ng playoffs run nila. Kaya naman kung magdedesisyon nga to na hindi tanggapin ang option niya sa Lakers, problema na naman ang aabuti ng mga to dahil ang target ni DFS ngayon ay isang long-term stability na masisecured ang multi-year deal kaysa sa 1-year payday lang. Kaya nakikitang may posibilidad na hindi nito ay option in kung walang multi-year guarantee mula sa Lakers. Mas gusto niyang subukan ang market ngayon. May malaking epekto sa salary cap at roster building strat ang Lakers sa parating na offseason na to, at kailangan nilang i-priority ang center sa trade. Mayroong player option na nagkakahalaga lang ng 15.4 million si DFS para sa 2025-26 season. Hindi na rin mababa para sa isang 3&D wings para sa isang taon nito. Pero ang prior nga raw ngayon itong si DFS ay makakuha ng multi-year contract dahil kung tutuusin sa 4 years extension na nagkakahalaga ng 96.5 million ang pwede nga nitong makuha, at nakikitang hindi kayang ibigay ng Lakers yan dahil sa flexibility ng mga to sa salary cap. Kaya malaki ang posibilidad ngayon na sumunod itong si Finney Smith dito kay Austin Reeves bilang unrestricted player sa pagpasok ng offseason na to.